Okay, I think we can start now. 25 people na yung nasa meeting natin. Okay? Good morning, everyone. No, so, medyo mainit talaga ngayon. Grabe. Nag-cancel na classes. Ganun katindi. Yesterday, nung pumunta ako sa school, matindi rin talaga kasi yung init. Grabe yung commute, malala. So, it's a good move na nag-decide na yung um, city to cancel the classes or to suspend the classes. Right, so for today, ideally sana maganda kung naka-onsite tayo kasi may mga computations about magnification and yung considerations when prescribing devices yung magiging topic natin, no? Um, but it is what it is. We just have to do kung ano man yung meron dito sa resources natin. Okay, so before I start yung session, no, so let me just give you an overview no, kung ano yung reason why we're having this topic. Kasi originally, our plan is to discuss yung referral systems and however, um, nung nag-check tayo ng exam, medyo nakita ko na halangan ito. Na-check na ba yung grades? Nakita niyo na ba yung grades niyo? Opo, Dok. Opo, Grades? Dok. Visible? Alright. Okay, for transparency ha, so i-layout ko lang. Um, yung grades no for midterms, may mga ilan doon I had to adjust no kasi medyo mababa pagka ano, maraming magfi-fail no. So nangyari um so binabaan ko yung passing rate so para makatulong sa inyo to boost you up kasi medyo tight yung magiging setup nyo kapag ka finals kayo maghahabol. So hopefully by finals no, kayo ay mag-catch up no, para makabawi kayo kasi for finals you have to comply dun sa requirements. Okay? So, i-layout ko lang dito kung ano yung requirements natin for finals ha, together with the dates. So, please be advised, no? Patient assessment natin by group, no? So, May 8, 15. So, same groupings, no? So, retain nyo lang yon. Um, yung venue will be sa Esler Clinic. And then, yung patient nyo as much as possible before dalhin sa school, paki-advise ako, no, para malaman natin kung valid low vision case siya or hindi. Kasi sayang yung effort nyo, sayang yung effort ng pasyente nyo kapag ka dinala nyo siya sa school, sa clinic, and only to find out na hindi pala siya valid low vision case, no? So May 8, 15, kung kaya na ma-provide yung mga names ng patients sa akin as early as possible, please paki-provide para ma-arrange natin siya kasi hindi natin kaya accommodate lahat-lahat kayo in one day. No? Kaya dinikahin natin siya into two sessions. Okay? So, kung ang group nyo ay ma-assign sa May 8, then May 15, you'll have to be on a synchronous setup lang. No? So, ganun ang mangyayari. Vice versa. So, if you will be assigned to assess on May 15, then May 8 is a synchronous session for you. No? So, ganun lang naman siya. And then, any questions regarding patient assessment? Dok, may age limit po ba yung kailangan namin? Walang age limit. Basta pasok siya sa definition for low vision natin. Okay? So, Thank you, Dok. BCVA of 20/70 up to light perception. Right? Ibig sabihin, best correction na siya, no? Meron na siyang best surgery, medication, but still, vision niya hindi nag improve no? Beyond 20/70, better than 20/70, or visual field of 20 degrees or less. No? So, yung sa visual field, kapag ka-tunnel vision na talaga yun, no? So in most cases, either talagang confirmed low vision na siya or um, talagang symptomatic na talagang ramdam na difficult na sa kanyang daily living.
Okay? May mga nagtatanong before, "Dok, yung katarata po ba, well, naoperahan na ba siya?" Kung hindi pa and nakikita natin na hindi pa talaga gano'n katanda, hindi pa siya elderly, we cannot count that, no? Unless merong abstract from the ophthalmologist saying na hindi advisable yung surgery for your patient, and that's it, no? Hindi na puwedeng operahan, walang makakatulong pagka sa gamot, no? So that's it. Ibig sabihin, yun na talaga yung best vision ni patient, then we can let that person in as a low vision patient. Okay? Sige, any questions pa regarding patient assessment? Yung mga devices, yung mga tools, meron naman sa school. So, yung basic clinical tools, you just have to bring them, such as yung trial case, trial frame, right, occluder, measuring tape, but yung low vision charts, yung other tests devices, meron naman sa school. Malinaw po tayo, patient assessment, May 8:15. Yes, Doc. Yes po, Doc, so far. Okay, good, thank you. Now, out of your patient assessment, you also have to present yung case, no, as a group. This will happen by May 22, no? So, case presentation by group. So, out dun sa ginawa nyo na assessment sa pasyente and then up to the management plan recommendations, you have to present that in a case format. Right? So, yung format, follow yan. I'll give you the format to use. Okay? And then lastly, journal review. So journal review is an individual work, no? Ang due date niya is up until May 29th, but you can start working on it as early as next week, no? Bigyan ko kayo ng pattern on how to do that. And ang idea is lahat ng itong tatlong to, ito yung requirement natin for finals. Okay? So, Dok, ano mangyayari kapagka hindi namin na-complete? Well, there's a chance na hindi natin mako-complete din yung grade mo for finals, no? So, you have to comply kasi it makes no sense na may clinical low vision tapos walang clinical experience, no? So, 'di ba? Parang hindi siya nagfi-fit dun sa requirement mo subject, no? So, please prioritize yung patient handling. Okay, yung journal review as early as next week, you can start working on it. Bigyan niyo lang ako ng time to give you yung pattern. Submission niyan will be in a recorded presentation format. Tapos, once I reviewed, I'll get back to you. No, I'll give you some comments. And from there, I can give you a clearance na okay na siya. Okay? So, tatlo ang ating requirements for finals. So, we can complete the subject. Again, patient assessment, case presentation by group, and then journal review as an individual requirement. May questions tayo around these items? Okay yung case presentation by group. Face-to-face po namin i-present sa inyo, Doc. As I've mentioned, recorded session siya, recorded presentation. Thank you, Doc. So, it's not face-to-face. Anything else? Okay. So sure tayo, wala tayong questions so I want to be 100% clear no, before we move on. Para wala yung mga questions after this. So yung mga pasyente, no, if hindi kayo sure kung low vision sila or hindi, you can reach out to me, message me. Pero ang ma-advise ko sa inyo, kung meron silang clinical abstract from the ophthalmologist, better. Right? Kung ang conditions niyan ay like glaucoma, retinitis pigmentosa, no, ARMD, so malaki yung chance na low vision nga sila, no? Pero kung ang case niyan ay catarata, no, EOR, ang tanong natin palagi diyan is ano yung BCVA ni patient. Okay? Kasi sa other section, may nagtanong, Dok, ang grado niya is -9, -10. Low vision na ba siya? Eh, malay ko, ano BCVA niya? Okay? Yung prescription doesn't matter. Ang pinakamahalaga is yung best-corrected visual acuity. Alright? Okay. So,
that's it, no? Yun yung something that we would like to prioritize as early as now. Yeah, let me check the attendance, no, before anything else. May Para question lang, at Doc. least go ahead. Doc, yung patient, let's say, cataract siya, Doc. The other eye operated na, but it's done okay naman. Pero yung isa nung pinagawa, wala. Talagang distorted. Ah, makaka-view lang siya talaga. Kailangan talaga lapitan or ganun lang po yung pag-explain sa akin lahat ng patient. Is it considered as low vision? You have to go back to the Nakaka- definition. Nakaka-view lang siya with It, both eyes, Doc. Both eyes open, pero when cover the other eye, wala talaga, Doc. mm. Okay, sige ha. One question. Let's go back to the definition. What is the vision of the better seeing eye? That's your basis. If the better seeing eye is poorer than 20/70, then yes, we can qualify that as low vision, given na um, there's already best correction, surgery, medication, regardless of the poorer eye. Better seeing eye ang ating reference. How's the better seeing eye? Rin? May idea ka ba about the visual acuity of the better seeing eye, BCVA? Doc, yung hanggang 2070, pero miss call pa. Very hard to figure out. Nag-move forward siya para mabasa niya. Okay. These are descriptive, statements. And when qualifying patients as clinicians, guys, what you need is facts. What you need are facts and records. No? So ang recommendation ko, Catherine, is get the clinical abstract of your patient. And then from there, no, malalaman natin kasi yan kung qualified siya as low vision or hindi. So usually, the ophthalmologist will put notes there, no, for low vision rehabilitation, kung talagang qualified na siya. Or kung hindi man, kung wala siyang clinical abstract, the next best thing you can do is bring her sa school to have her screen. No? So kung merong clinicians available sa Naba, or if you can do it, you can get the visual acuity, no? Then from there, we can decide whether pasok siya or hindi. Yun yung dalawang pwede mong gawin. Kasi right now, I cannot tell, honestly, no, based dun sa 2070 pero kailangan lumapit or whatnot, unless meron tayong records to back it up, then I can help you decide Thank whether you. pasok siya or hindi. Apo, Doc. Okay? So, yun, mas matutulungan ko kayo pag meron kayong records, no, to show. No? Kasi kapag ka-base lang siya sa description natin, um, hindi siya madali kasing i-gauge eh. No? Hindi kasi siya katulad lang ng EOR, ay malabo sa malayo eh. Okay sa malapit. O most likely myop siya. No? So, just like that, we can easily identify people. No? But in low vision, iba siya. Eh, hindi siya ganun ka-simple lang kasi it follows protocols, no, also followed by the government, no, for PWD benefits. So we cannot play around that. Kasi tayo yung aasahan ng public to decide or to confirm whether a person is low vision or not, no. So hindi natin siya pwedeng i-take as something, you know, na pwedeng i-pass lang or whatnot. Kasi if you're already licensed and then imagine if you confirm someone as low vision, then hindi pala siya, no? Imagine di iiwasan natin. Yun yung something na gusto ko sanang ma-impart sa inyo na importante, no, yung screening procedure before we finalize anything, before we confirm. Kasi in real life, if you say that someone is low vision and in reality they're not, no, um, makakuha sila ng mga benefits na hindi para sa kanila. That's one. Another is
Others will think na, okay, ganun lang pala yun. Okay, so paano yung kapitbahay ko nakakuha ng card, ganito, ganyan, ganyan. So it adds more to the problem rather than helping us solve, the situation itself. So yan lang. So pagka hindi sure, no, so just message me, no, give me the information, then I can give you further instructions on how to proceed. Okay? Pero ang advice ko lang, yung inyong document na will really help with that. Kung hindi sure, kung wala pang latest ophthalmology consult, you can have them check. Pero ayoko naman na gumastos kayo na hindi pa sure yung pasyente. So give me the information first and then I can advise you on how to proceed. Okay? Okay, Doc. Clear na tayo so far? May questions pa regarding patient handling? Right, so it seems wala naman na. So wala nagre-respond. Okay, let me check the attendance. Fable. Present po. Fable. Alado. Present po. Antipolo. Present po. Balde. Balde. Baluso. Baluso. Brace. Present po. Thank you. Muking. Present po, Doc. Thank you. Canlas. Canlas. Po. Present po, Doc. Hazel. Alright. Catherine. Okay, dito naman. Evite. Ivy. Eustaquio. Justin. Fernando. Present po, Doc. Thank you. Formento. Present po. Okay, thank you. Generoso. Good morning. Present po, Doc. Morning. Thank you. Goro. Present po, Doc. Thank you. Itulid. Present po, Doc. Okay. Kana. Monica. Okay. Ledesma. Present po. Right. Luceros. Present po. Okay. Mediano. Present po. Okay, thank you. Nazarea. Present po. Unzalan. Present po, Doc. Ramos. Present po, Doc. Rehano. Thank you. Present po, Doc. Right. Remo. Loida. Santos. Present po, Doc. Okay. Sarmiento. Present po, Doc. Okay. Celine. Present po. Okay. Marco. Sibal. Present po, Doc. Okay. Proven. Sibal. Present po. Okay. Jeremiah. Present. Okay. Tena. Imirin. Okay. Timog. Present po. Okay. Torres. Inil. Jamie. Present po, Doc. Okay. And Catherine. Present po, Doc. Alright. Doc, excuse me po. Okay. Alado po present. Nag-CR lang po ako, Doc.
Hold on. Doc Okay, yeah. Bandiman You have present. one. Oh, saan ka? Ba't wala kanina? Late po, Doc. Tiyahin niyo pa school. May pedya patient po kasi. Hmm. Sige, ingat. Doc, David. balisa po, sir. Pasensya po dito. Nandito ka ba kanina? Medyo late po ako. Ha? Medyo Ano late po yan? ako. Sorry? Medyo late po ako. Sorry po. Hindi ka marinig. Sorry. Hindi audible. Alright, sige. You're here. Alright. No worries. Doc, Okay. Anyone else? Afable. Doc, Yeah, okay. Okay na. Yes. Mark ka naman as present. Ruth. okay po. Anything? Okay. Doc, may ask po ako. Yung sa patient po. Go ahead. Pe-prescribe po Sure. ba ng salamin yun, Doc? Or ipi-patient lang po? Like comprehensive examination po. If need ni patient ng glasses, then yes. No, so, by group naman siya. I think hindi na siya ganun ka-heavy sa expense nyo. No? So, yeah, if need ng patient ng glasses, then we have to. No? So, kasi walang sense yung assessment natin kung wala rin immediate movement sa patient. And, think of it this way, no, yung pasyente na yun, pwede siyang gamitin or pwede siyang i-contact uli once you start your clinic subject. No? Yun nga lang, isa lang siya, marami kayo. So you have to decide sino kukuha ng patient na yun. But yeah, no? So if kailangan ng patient ng glasses, then that's it. For other devices, since wala tayong means to acquire those, we have to refer to resources for the blind, and that will not be your responsibility. Hindi nyo nasasaluhin yung expense that sa other devices, sa magnifiers. Okay? So just the glasses. Okay? Alright guys. Sige, ano pa? May questions pa regarding patient handling? Doc, Taas ang kapag kamay. po naka-assign sa day na yun, same time din po ba? Yes, within our subject time. So 8 a.m. to 1:30. Okay po. Thank you po. Okay, thank you for clarifying. No? So important din yun. Okay, anything else? Sige, lagay natin yung other details ha na nabanggit nyo para lang clear sa atin. Okay, so assessment time. 8, I'm sorry. 8 a.m. to 1:30 a.m. So max out natin yung ating assessment there. Then for the dispensing, glasses only. Other LV devices, not covered. Okay? Ano pa? May gusto pang linawin regarding patient assessment? So Doc, far, PM yung po yan. assessment time na-cover natin. I'm sorry, what's that? 1:30 PM po. Sorry, lumaga na kayo. Okay, PM. Thank you. Okay, ano pa? May nakalimutan pa ba tayo? Okay, sige. So if may maisip pa tayo, no, idadagdag natin yan and then i-relay na lang natin dun sa group natin. Okay? But that's about it. No? So let's start our discussion. No? So this is more of a recap. No? So nag-check ako nung papers natin or nung forms for the midterms. And so far, to give you a summary, I'm happy to say na yung most of the answers align with how you're expecting it to be. No, so good job dun sa disease process. Most of you followed yung format. No, so for those who followed the format, I gave you good points on that. No, so very good. Um,
Others, okay naman yung other questions um, like the devices, no? So since hindi pa natin na-cover thoroughly yung possibility of acquiring devices, so by default, no, as long as may answer kayo doon na related to the condition, I gave you the points. Ang pinaka-concerning lang sa akin is yung magnification, no? While others got the correct answer, the correct format, meron pa rin kasi na ilan na hindi siguro naalala or hindi ma-follow yung formula for magnification. So I decided to do a quick session on magnification and include na rin natin no include na rin natin yung possibility of dispensing ng devices dito sa Philippines. Like hanggang saan yung allowed or possible for every device. So we'll cover that today. Alright, so ang request ko lang during the discussion, please respond. No, please let me know if may questions kasi mahirap i-gauge no, yung inyong participation, in your retention in this kind of setup, especially if I'm not seeing your reactions. Okay, so let's talk about magnification. Okay, so I'll call some names if you don't mind. Gusto ko lang i-check no, if you guys are retaining the information. Okay, so there are 4 types of magnification. Okay. Let's start with Catherine. Catherine, can you give one of the 4 types of magnification? Just give me one. Okay. Alright, before I proceed, audible po ba ako? May delay ba sa audio? Choppy ba? Tao pala sa ano ko. Magnification for distance lock and magnification for near. For the spectacle. I'm sorry, Catherine. What's that again? Magnification for distance and magnification for near. I don't understand. Magnification for distance and near is given. Ano dun sa klase ng magnification? We have 4. 4 types. Give me just one. One that you can remember. Spectacle magnification lock. No, not included. 4 types, guys. Thank you, Catherine. Kimwell, 4 types of magnification. Can you give me just one? Okay, raise lang yung hands na yung gusto mag-answer, ha? Then, just let me call some names to check if nagre-respond. Okay, one more time. Samuel, are you there? Doc, ayun po ba yung sa angular magnification po? Relative distance Okay. magnification. Isa lang po, isa lang. Follow instructions. Sorry po. Ano yung isang ibibigay mo? Angular magnification po. Okay, so angular magnification. Thank you. Okay, follow-up question, Kimwell, ha? So, saan ginagamit si angular magnification? Kaya ba, Kimwell, or that's it? Okay, respond po pagka hindi naman ako delayed sa audio, so I can know if you're there or that's it. Medyo limot po, Doc. Okay, thank you. Hazel, sige. Hazel, tuloy natin yung discussion, ha? So, angular magnification. So, can you help us identify saan ginagamit or saan applicable yung angular magnification? Doc, sinong Hazel po? Dalawa. Ikaw, sige. Punsalan, sorry. Naka-raise yung hands mo. Ano po, Doc?
Wait lang. Doc, Wait lang. Okay, so wala. Sige, so Doc, iba na lang po. Wag na po yung again. ay hindi. Limit Pwede po, na. Doc, iba na lang. Okay, sige. Hindi muna Optical tayo mag-move magnetic. doon. Kasi we need to check. No? Kasi if we move tayo, optical magnification. Yeah, sige, we can cover that. Optical magnification can be related to angular magnification kasi it uses lenses. No? So it uses lenses and so angular magnification, wala tayong iniiba doon sa distance ng object to the observer or yung size ng object itself. So it's just lenses. So that is angular magnification. Okay. Anyone else? Give me one type of magnification. Sige, Alina. Doc, relative size magnification. Okay, relative size magnification. Okay, for relative size magnification, Alina, sige nga, pakibigyan pa kami ng more information about that. It is by making the object appear bigger. So, hindi na kailangan ng annotation, and example po niya is CCTV. I'm sorry, can you repeat again yung type na magnification? Is it Relative relative size size? magnification. Yes. Relative size, okay. Relative size magnification, then yung explanation natin is, It is by making the object appear bigger and no need accommodation or no accommodation required. And example po niya is CCTV. okay, so thank you. No? Correct yung first part. We increase yung object size, relative size magnification. Wala tayong ginalaw sa distance, no? So the distance between the object and the observer remains the same. There are no lenses introduced, no? So that's it. Only by enlarging the actual object, no? In return, nag-increase din yung retinal image. As for the example, CCTV, that falls more no, into the electronic magnification kasi you're using electronics for that, no, for that matter. But in, in technicality, basically kasi lumaki rin yung nakita ni patient dahil doon sa nakikita niya sa screen. So, yeah, other references can actually say it like that. But I would advise na nasa electronic magnification cluster siya. Okay? Sige. Hazel Joy. So we have two already. Or can you give one more? RDM po and relative distance magnification. RDM. Yan. Okay. So can you share more information about RDM? Yung nilalapit po, Doc, yung object closer or the observer po mismo ang lumalapit sa object. Okay, very good. Yan. Okay. So RDM, relative distance magnification, no? We are more concerned dun sa distance, no? Sa viewing distance. Wala tayong iibahin dun sa size ng object. Okay, wala tayong i-introduce na lenses. But still, you can provide magnification by moving the object closer or by the observer moving closer to the object. Okay, very nice. And then the last piece is electronic magnification. O sige, David. Nag-raise ang hand si David. Can you tell us more about electronic magnification? Hello po, audible na po. Hello po. Sige, go ahead. Electronic magnification po is yung David, sasalita ka ba? Or
Hello po, Doc. Naririnig po ba? Walang hindi makarinig. Hello Okay, po. sige. I think choppy yung ano. So, chat mo na lang yung answer mo para at least ma-record ko dito. Okay, so sige, let's proceed. Um, Ayun, okay. Sige, na-receive ko na. Thank you. Same as relative size magnification but with the use of electronic to zoom the image or magnify the image. Okay, so other references says that yung electronic magnification is also called as true magnification. So, baka may ma-encounter kasi kayong reference which says na, ito magnification. So, if that's the case, then just think of it na, ayun, yun lang yung ano niya. Kumbaga, other term for that. Okay? So these are the four types of magnification. Now, um, let's talk about the magnification itself, no? Sige, teka lang ha. If I can pull out yung instructions. No? Okay. Okay, so start tayo. Sige, so let me open yung start muna para meron tayong reference. Okay. So when solving for magnification, no, so ang ating default formula, we always say that it is achieved over goal. Right? So yan yung formula that we always use, we always start to check whenever meron tayong cases for magnification. There are other formulas available. However, to simplify yung ating management, yung ating computation, dito tayo nagsa-start, no? Achieved over goal. So, dalawang bagay na kailangan nyo makita. Ano ba yung achieved? Ano yung BCVA ng patient? Ano yung kaya niya? And then, ano yung goal niya? Ano yung gusto niyang makita? Okay? So, hindi ka pwedeng mag-compute ng magnification without these two things. Kasi wala kang gagamitin na reference, no? You may have the achieved or BCVA, yes, no? In most cases, kasama rin yung goal dyan. So during the case history, tinatanong natin sa patient, ano ang gusto ba makita? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung kailangan mong mabasa? Kung student yan, ano ba yung size ng book prints na kailangan niya? Gaano kalayo yung board na kailangan niyang basahin? Gaano kalaki kaya yung mga letters na kailangan niyang basahin? Kung office worker siya, um, ano ba yung workplace niya, no? Ano ba yung kailangan niyang gawin sa workplace? No? So those are the important questions that you need to ask during case history, no? So when you compute for magnification, you know what are the references that you need to utilize. Okay? So achieved over goal. So sample tayo ha. So let's say for example at near your patient, no, yung kanyang achieved is 8M at 40 cm. Okay, so yung achieve niya or BCVA, let's call it BCVA para no. And then ang goal daw niya ay 1M print. Okay? By following yung format natin na achieved over goal, the formula is simple. So it's just 8 over 1, no? So that will give you, let's just call this abbreviated mag. So that is 8 over 1. That will give you 8 times magnification. Okay? Malinaw tayo dito. Wala naman tayong any confusion around this part. Yes?
Yung distance po, Doc, hindi naman po gagalawin, di ba? Stay put lang po yung 40 cm. At as early at this point, wala pa tayong gagalawin sa distance, no? As is pa siya. Later, doon sa pag-check ng device, doon may kinalaman sa distance. But that's a good call out. Okay? May questions po ba tayo dito? So please ask your questions, no, during discussion kasi after this, I will give you an activity. No? So to check if you really understood yung topic. May questions ba regarding this? Achieve over goal. No? So yan lang siya. Ganyan lang kasimple. Okay? Clear tayo dyan? Wala namang complications dyan. So, kahit ano pa yan. So, let's say for example, ang kaya niya lang Doc ay 5 and then ang goal niya is 1, then 5 over 1. That's it. Ganun lang ang magnification natin. Wala siyang complication as long as achieved over goal ang ginagamit nyo. Okay? Alright, let's check. Gusto kunin yung chart kasi, yung reference. Meron tayong is para doon sa lang natin siya. Pull out ko lang yung reference chart para malinaw sa atin. Sige. So yung response key dito tayo mag-base, no, para clear yung ating reference. So ito yung reference nan. And let's open this. Okay. So ito yung ating reference material, no? Ito yung ating key material natin. And let's check here. Alright. Side by side. Okay, so sabi natin, ang goal daw ni patient ay 1M. No? And then starting from 8M, ito yung kaya lang niya. Okay, so at this point, no, what you want to check is gaano kalaki ba yung magnification na kailangan ko? And then the next question is, from that magnification, anong device yung ibigay ko kay patient? Okay, so always like that. No? So hindi siya may iba yung format. So whenever you need to solve for magnification, you start with what is the amount of magnification that needs to be prescribed. Then, what are the devices possible, no, to provide that amount of magnification? Okay? So start tayo dito. Now, whenever we talk about magnification, we are always considering yung tinatawag na reserve acuity. Okay? So again, I'll call some names, ha? So just to check. Jamie, ano yung pagkakaintindi natin about reserve acuity? Jamie? There? No? Okay. Sige, Jeremiah, ano ang understanding natin about reserve acuity? Ano po, Doc, like hanggang doon na lang po yung kaya niya po since reserve, like parang na hanggang doon na lang po yung hindi na po nag-improve.
Not really? O sige. Medyo medyo malayo-layo doon. Pero sige, okay, okay. Thank you. Okay, let me rephrase yung question. Kier, why do we have to provide reserve acuity? Bakit kailangan siya sa assessment? Why not just, Dok, strict na lang, achieve over goal, simple lang yan. Bakit kailangan pa natin ng, ng reserve na yan? Sige nga. Here? Bakit kailangan si reserve acuity? Ang idea ko lang po ulitin po. Parang Sige na, okay na. connected din po siya doon kay Jeremiah na ito po yung max na ay limit ng parang vision po. Max limit? Okay, sige. Okay, so okay lang yun guys. Kung ano lang yung naaalala, kung ano yung alam, para ma-align natin siya, ma-correct natin. Kasi mahirap magpo-proceed kayo, you say yes. And iba pala yung pagkakaintindi. Mas malaking problem yun. Diba? Sige, David. Okay, yan. May mga hands, no? So after ni David, si Nicole, and then si Hazel, and then si Edelweiss. Sige, Hello. David, start tayo sa'yo. Anong understanding mo about Audible na po ba ako, Doc? Hello? Audible na po ba ako? Yes. Okay. Try lang po, Doc. Para po ba makapagbigay ng ano, yung parang sa Tagalog nito, English, flexibility po ba, Doc, na para maka-focus kayong patient. So, imbis na, for example, Yes, correct. hanggang dito lang kaya niya, so, magbigay kayo flexibility pa para at least may adjustments pa ay konting Dok, if napaganda ko sobra para maka-reduce siya ng eye strain or fatigue sa mata. Tama po. Okay, very good. Tama, yun. No, so, okay, in your own words, very nice. No, so, David, that's good. Flexibility, mahirap na naman Tagalog ng flexibility. Hindi ko rin alam. Pero yun, may flexibility yung patient. No? So, if there's a better word for that, meron siyang allowance. No? Yung other term is buffer. So, yun yung mga terms na gusto mo maalala when it comes to reserve activity. Kasi may mga reasons bakit importante siya. Sige. Okay, si Nicole, kanina, yung mga nakataas ang kamay. Tawagin natin isa-isa. Nicole, may idea pa about reserve activity? Paano pagkakaintindi? Parang same lang din po na mabigyan po ng allowance sa patient since hindi po siya pwede biglain lang sa goal. Thank you. Edelweiss. Same lang din po kay David po na kapag nagkaroon po ng changes, mabilis po makaka-adapt yung patient po. Sige, thank you. And Hazel, anong pagkakaintindi sa reserve acuity or RA? Ganun din po, Doc. Para po malaman anong magnification ang needed, ang kailangan i-induce. Para based dun sa need ng patient. Kasi depende po yun if ang want niya po ba ay spot lang or fluent or maximum reading. Yun. Okay, very good. Okay. Very nice. Yun, tama. So, aside from allowance, aside from flexibility or buffer, yung reserve activity din kasi answers the question like what kind of reading yung kailangan ng patient. Ano ba yan? Spot reading lang ba yan? Ano ba yan? Kailangan niya makapagbasa fluently? Ano ba yan? Kailangan talaga yung maximum, yung pinakamataas na allowance na kaya natin ibigay sa patient? So, yun yung reserve acuity. Okay? So, in reserve acuity, we have 3 levels. No? So, we have yung spot, we have yung fluent, and then we have yung maximum. No? So, sabi natin, ang spot is around 1 to 2 lines. Ay, sorry.
January, 1 to 2 lines. And then yung fluent is 3 lines smaller than the goal. And then yung maximum is you give 4 to 5 allowance. So yun siya. Okay? So kaya kailangan nyo palagi itong reference sheet natin. Kasi dito kayo mag-base, no? So, uh, nabigay ko na yung link sa inyo. I recommend you print a copy of this, no, para meron kayo laging hawak-hawak na reference in case you have to refer. Pero usually dun sa mga charts, may kasama naman yan. No, it's just that isa lang kasi per chart. No, and kapag nawala pa yun, wala na. So, ito yung reference chart natin. No, so, tataka ba tayo bakit pare-parehas na size yan for the practice mo? Para hindi kayo nakikinig dun sa pasyente kung tama ba yung kanyang binabasa kung na-identify niya. So, sa answer key, pare-parehas ng size yan kasi ang intention niyan is to to give you an idea kung ano nababasa ng patient. Okay, so stick tayo dito sa example natin and let's see kung ano ba yung impact ng reserve acuity. So starting with spot reading, so it's 1 to 2 lines, pero either of the two, kung sa computation you used 1, that's fine, use 2, that's okay. So 8M, sabi natin yung achieve, ang goal niya is 1M. No? Kung spot reading yan, just count 1 to 2 lines below or smaller. So either 0.80M or 0.63M. Diba? So to do that, achieve over goal, pero yung goal mo, papalitan mo yung 1M, instead you will use 0.63. And so subukan natin na. So you have 8 achieved over 0.63, you will get yan. So 12.69, so and so. Now sa magnification, sa amount, it's fine to round it off to whole numbers. 13 times. Okay? Clear po tayo, malinaw naman. So from 1 we provided spot reserve acuity, nagland tayo sa 0.63. Okay? Doc, Clear tayo? constant po yung 0.63. Constant po siya. Kung sa chart na pinag-uusapan natin, bakit siya 0.63? Kasi from 1M, you count 2 lines better, or 2 lines smaller, rather. So, 1.80, 2.63. So, constant yan kung spot reading na pinag-uusapan. Nasa chart. Okay po. Depende po pala sa chart. Okay. Two lines. So, mag-iiba yan. Halimbawa, kung ang goal ng pasyente ay 2M, yung spot reading din, 2 times. 1.6, 1.25. No? So, depende doon sa goal ng pasyente. Diba? So, ganun lang po siya. Next is fluent reading. So, from 1M, okay, take note yung goal, pwede mag-iba yan sa patient. Depende doon sa goal niya. Kasi kung bata yan, and kailangan mo tanungin kung anong grade, kasi depende sa grade yung materials na ginagamit nila. For example, grade 1, around 2.5M, around 2M. No, so, compared sa high school student, around 1.25, 1M yan. That's it. Fluent. No? So, kunin natin na from 1M, you count 3 lines. No, smaller. So, 0.80, 0.63, 0.50. No, so, gagawin natin ngayon, achieve is 8M. So, parehas pa rin. Achieve ay 8 pa rin. Okay, yun pa rin yung BCVA niya. Wala pa rin nag-iiba without magnification. Over 0. Sabi natin, 50. You get 16 times. Okay, and then tuloy ko na ha. Yung maximum is 5. So, 1, 2, 3, 4, 5.32. Okay? So, 8 over 0.32 gives you 25 times magnification. So, anong pwede natin i-take away from this one? No? So, ibig sabihin, the higher the reserve acuity, no, higher din yung magnification na expected mo na kukunin ni patient or makukuha ni patient. Okay? So, from 8 times, no, from yung raw na achieved over goal, depende ngayon kung anong klaseng reading activity ang kailangan ng patient, no, and the magnification will follow as well. Okay? So, ganun siya gumagana. Now,
May nabanggit kanina I think si David yun na sabi niya, um, meron kasing issue sa fatigue. Uh, yes, di ba? So, bakit may fatigue and then visually impaired siya? No, nung kayo ay nag-try nung simulation goggles, no, yung overall blur, kailangan nyo i-move very, very close yung material, di ba? Para makita nyo lang. Imagine doing that every day, no, for several hours kung student siya. So, napakahirap nun. So eventually, napapagod ang mata. There will be eye strain, there will be fatigue, and then eventually, si patient ayaw na nang gamitin ng device, ayaw na magbasa kasi nga hindi siya effective. Okay? There's the issue of fatigue. Then another is yung elements of vision. Okay? Vision. Ano natatandaan natin dito? Elements of vision. So ito na-cover natin last semester. Ask tayo ha. Let's see. Pinil? Nandito ka na? Torres? Yes po, Doc. Ayan, okay. Ano yung understanding mo sa elements of vision? Siguro, Doc, sa idea ko lang po, yung mga factors po na nakaka-affect po sa vision natin, internal or external man po. Okay, so sige. May tama dun sa statement natin. Pero can you give me one example ng elements of vision? Neil? Yung VA niya po. Hindi ko lang po. Okay lang. Sige lang. Itong session natin, guys, is to align kung ano yung current knowledge mo. So, that's fine. Kung ano yung naalala, okay, that's fine. So, i-fill natin yung gaps doon. Sige, ABV, give me one example sa elements of vision. Light. Light? Okay, yan. And very good. Sige, thank you. So, anong pagkakaintindi mo sa elements of vision kung light yung example? Ano po, Doc? Parang sinabi natin yung mga factors na nakaka-affect sa vision natin, pero external po. Okay, thank you. So, align natin ha. So, elements of vision, correct, external factors no, that affects our vision. So, we have light. So, isa-isahin natin ha. So, sige, tawagin na natin. Naka-raise na hand. Francesca. Bigay ka pa nga ng isa pa. Color po, Doc. Color, okay. And, sige, yung mga hindi pa tawag. Doida. Tama po ba? Yung processing po. Or perception. Processing. External ba siya? Processing? Internal po. Internal. Oo. So, hindi siya part ng elements of vision. So, ito siya ha. So, you have light, size, color, contrast, distance, and position. So, lahat ng ito, external. No? So, you have 6. So, for example, light. Kapag ang patient natin may retinitis pigmentosa and then from a bright room in a well-illuminated room, lumipat siya sa dimly illuminated room, medyo dark. O may light pa rin, pero medyo mahinang ilaw. So, what do you think will happen? Mahirapan siyang makakita. Diba? So, if you change the light levels, it may affect your patient's vision. And the other way around, kapag ang patient mo naman may albinism or may dense cataract, kapag tinala mo siya sa, for example, ngayon sa labas, mainit, maliwanag,
Okay? Malaki ang chance na may glare yung patient nyo. So that will also affect vision. Diba? So that's it. Size, no? Size of an object affects vision as well. So imagine if we zoom out, okay, visible pa ba siya? You have to zoom in or you have to enlarge yung size of the object. Diba? Color. May mga patient tayo na mahina sa color or merong color perception defects. Diba? So some of them, for example, you put orange and yellow together. Kung meron siyang color deficiency around this range, makikita niyan as isa lang. Okay? Another, for example, kapag mahina yung color perception patient, even for dark colors, it may appear as well. So blue, dark blue, and then a lighter color, mukhang iisa lang sa kanya yan. Diba? So contrast also, no, also important. Kasi yung contrast ng object, if masyado siya distinguish ni patient yung difference between them. Right? So distance, we all know that. Kapag mahirapan makita, you move closer. Di ba sa classroom? Ngayon kasi meron ka ng phone, you can zoom in. Pero wala kang phone, no? At hindi mo makita yung nasa board, you move closer. And then lastly is position. No? So kung ang pasyente natin, meron siyang visual field defect. No? So ideally, what you want to do is to maximize yung remaining vision ni patient. For example, no, if ito yung visual field ng pasyente natin, then meron kang object that you want to be seen, okay? Yan siya. For example, this is the object. Sabay natin yan. And this is the visual field. No, if it's within the visual field, then very good. No, so pasok yan. Pero let's say, for example, merong field restriction yung pasyente natin. Okay, so let's narrow down yung available vision. So kung ang object nasa sides, nandun sa portion na wala ng visual stimulation sa pasyente, hindi niya na makikita. Diba? So objects can be moved, no, in and out of the visual field ng patient. No, depende sa situation. If you're talking about retinitis pigmentosa, glaucoma, so those conditions will most likely end up in tunnel vision bago sila mabulag. So positioning the objects on the side will not help. Dapat nasa gitna. And then it's the other way around kapag ARMD naman. So you have to position the objects on the side kasi nga wala na yung kanyang central vision. Effective na. So those are elements of vision. Okay? And nakaka-apekto siya doon sa vision of patient. So ibig sabihin, iba kasi yung performance ng vision nila in a controlled environment like the clinic, no? Versus the actual environment nila. Kasi sa clinic, you have controlled lighting, the materials are high contrast, no? So yung chart mo pa lang, black and white na. No? In real life, hindi laging ganoon. No, so maaari magbabasa sila sa room na wala masyadong lighting. Maaari yung reading material nila ay hindi 100% contrast. So you have to consider these things. Kaya tayo nagbibigay ng reserve acuity. Right? So banggitin ko na rin. So medyo align natin na kanina kasi baka may understanding ng elements of vision ay both internal or external. So this is external. And ano internal? So you have visual function. Oh, this one is internal. Diba? So visual function, you have yung ability ng eye natin, yung visual system natin to see. Diba? So we already established this one before. Sa natin, there are several visual functions in the visual system. You have yung first one, visual acuity. Okay ba ang kanyang VA? Kasi the reason why you're providing magnification, kasi nga, hindi okay ang visual acuity niya in the first place. Kasi kung kaya naman basahin ni patient yung goal as 1M, kaya niya makakuha ng 1M at 40 cm, then there's no need for you to magnify. Diba? Another is visual field. No? So may impact din siya. People with visual field restriction
will most likely complain kapag masyado na magnified yung object. No? So hindi palaging okay yung magnification. Too much magnification will sacrifice yung visual field. O yung field of vision na nakikita ng pasyente. So as you magnify yung object, for example, if you magnify this, no, so sacrifice mo ngayon yung nasa paligid niya, halimbawa ito, hindi mo na makikita yung object sa taas. No? If I zoom this in, wala na ngayon yung other objects. Nag-magnify yes. Pero wala na yung feel. Right? So I'm gonna give some examples pa. Contrast sensitivity. So yung contrast sensitivity, ang understanding natin, the lower the contrast sensitivity is, the higher the magnification will most likely be. No? So kung ang computation mo ay, for example, 13 times with spot reading, but since mababa yung kanyang contrast sensitivity, may chance na yung computation will be a bit off, no? Most likely baka ang kailangan niya is higher than 13 times, baka kailangan pala niya is 16 times para ma-achieve mo yung goal niya. So that might happen. So the list goes on, no? So you can think of other visual functions and yung relationship nila dun sa magnification. May question ba tayo dito? So ito yung reasons natin why we need to provide preserve acuity. May questions, clarifications? Clear? Okay, so alright, going once, twice, walang questions. Okay, pakirespond na lang pag may question or wala ha, otherwise I'll just consider na okay tayo, align tayo lahat. Okay? Now, balik tayo. Nasa magnification pa rin tayo. Sabi natin, ang formula ay achieved over goal. Hindi naman nagbabago yan. Mag-iiba lang doon sa reserve acuity. Okay? So, depende sa gusto ni patient. So, yung goal natin, let's say for example, ang kailangan doon niya ay fluent reading. No? So, instead the 8M, no, ang ibibigay mo ay 16 times. Okay? Ayan siya. Bakit, Doc? Bakit hindi 8? Kasi nga, ang kailangan daw niya ay fluent reading. No? So, if you will be giving reserve acuity, then you'll be giving me 3 lines reserve acuity, yung fluent reading. So, also, this is the default. Kung pag walang binigay na type ng reading sa question or si patient, you can assume na start tayo with 3 lines. Pwede siyang mag-iba, okay, as you do the tryouts. Pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa doon kasi ito lahat ay computation pa lang. Wala pa tayong ginagawa talaga sa actual patient natin. So, tinitingnan pa lang natin para hindi tayo trial and error, hindi tayo matagalan sa assessment kasi yung magnification piece pa lang, matagal na siya. No, kung hindi ka magko-compute, wala kang basis, most likely, pagod na yung pasyente mo kahit gusto pa niya mag-continue na assessment, hindi na nila kaya. So you have to be efficient with your time. So 16 times, no, ito yung ating basis. So sabi natin, kailangan niya ng 16 times magnification. So ang next question is, what kind of magnification or device yung kailangan? No? So nakuha mo na 16. No? Ang tanong ngayon, anong klase magnification? Anong klaseng low vision device? Kasi when I say magnification, hindi naman palaging device yan. Pwede siyang mag-relative distance, relative size. No? So yun siya. So with 16 times magnification, out na doon sa question yung dalawa. Kasi if you will say relative distance, then you have to move closer. Yung 40 cm, you divide by 16, most likely, hindi siya realistic. No? Super close na yung material, and most likely, hindi siya magbibigay ng good results for us. No? Yung relative size naman, you enlarge the material from 1M to 16, na doble pa ngayon doon sa kaya niya. 8M lang siya magiging 16M. So also not applicable. No? So when providing magnification, isipin niyo yung practicality ng ibibigay niyo. Okay? Yung magnification ba na yun ay practical? Halimbawa, if mag-enlarge tayo from 1M to
to 8M, 16M, yun ba ay makakabasa pa yung pasyente ko? Okay? Talaga bang kaya ba yung ibigay ni teacher or masyado na siyang impractical? Masyado na siyang hindi possible dun sa situation. Kung magbibigay ako ng lens, no? So yun siya. So what kind of magnification or device? Yun yung next question after computing for the amount of magnification. So far we have, sabi natin for optical, we have hand magnifier, we have stand magnifier, then we have dome magnifier, and then you have the spectacle magnifier. Okay? Yan siya. Non-optical, what you can do is pwede ka magbigay ng large print. Okay, and then move closer. So yun yung mga klase ng magnification na pwede mong ibigay kay patient or ipatry kay patient. Okay? So kapag ang tanong is anong klaseng device yung ibibigay mo, no? So you have to select no, out of this list, no, ano ba yung kailangan. So ang focus natin will be on optical. Okay? Please interrupt me if merong questions, no? So let's start with handstand or dome magnifier. Sabi natin, ang handstand dome magnifier, okay, paano mag-compute ng magnification dito? Let me check. Zaira? Zaira, you there? Yes po, Doc. Okay, so paano yung handstand or dome magnifier kapag ikaw yung magko-compute for magnification? Naaalala ba? Nare-recall ba or hindi? Hindi na po. Okay, sige. Anyone like to try? Nicole, sige. Ano po, Doc? Magnification times manufacturer's formula po, which is 4 diopters po. Very good. Okay, so ang formula natin simple lang, no? So you have your manufacturer's formula or manufacturer's default. So yung magnification will be divided by 4 diopters. So will be multiplied by 4 diopters. Yung 4 diopters default yan. Okay? So alin dito sa tatlong device na to, they all follow yung manufacturer's formula, which is 4 diopters. So sabi natin, you have 16 times, no? So ang gagawin mo lang is 16 times 4. That will give you 64 diopters. Diba? So ito ngayon yung kailangan na power for any of these devices, either handstand or dome magnifier. Okay, malinaw tayo dito. Align tayo lahat. Paki-confirm, please. Yes po, Doc. Yes po, Doc. Okay, thank you. Okay, so wala na po tayo yung hindi naalala o wala. So nakasulat na siya dyan ulit, ha? Paki-alala na lang, pakisulat. Okay, kasi in actual practice, possible may kasama kayo, that's good. Pero paano pag ikaw na lang? Paano pag ikaw na yung inaasahan ni patient? No? So, hindi pa pwede kasi na, ay, nakalimutan ko to. Wala ako nito naturo. Next one is spectacle magnifier. So, spectacle magnifier, medyo iba yung format natin. We don't follow yung 4 diopters. Okay? So, there are two methods. No? The first one is yung magnification, okay, times 2.5 diopters by default, no? So, yung 2.5 diopters, yun yung default natin for spectacle magnification. Okay, so, subukan natin ha. Sabi natin, 16 times. Tapos, ang magnification na kailangan natin is 2.5. Sabi natin, for every magnification, you multiply that with 2.5 diopters. So, 16
multiplied by 2.5 will give you 40 diopters. So, yan yung first method natin. Okay? So, ito yung second one. Ito yung sinasabi ni Jeremiah kanina na may element ba or meron bang kinalaman yung working distance natin. So, ito yung second method. Okay? Consider working distance. Okay? So, ano ba ang dioptric equivalent ng working distance natin? So, you have 40 cm. Okay? So, ang working distance mo ay 40 cm. Then, ano yung dioptric equivalent ng 40 cm? Yes, Hazel. 2.5 diopters. Okay, very good. 2.5 diopters. So, paano siya nakuha? 1 over f lang yan. Okay? So, 1 over f, if centimeters ang pinag-uusapan, then that is 100 over 40. That will give you 2.5 diopters. Okay? Now, in this case, walang pagkakaiba kasi ang mangyayari is 16 times and then you have 16 multiplied by 2.5 diopters in the dioptric equivalent. You also get 40 diopters. Okay? Mag-iiba siya halimbawa kung paano kapag mas malapit magbasa si patient. No? Sample lang ha. So let's say for example, ang working distance, ibahin ko to para lang makita niyo yung difference. Instead na 40, ang kaya daw na working distance ni patient ay 30 cm. Okay? 30 cm. Just lang guys, give me a minute ha. May adjust lang ako. Thank you. Alright. So sabi natin, no, ang working distance ni patient ay 30 cm. So ibahin ko siya ha. So instead na 40, gawin natin 30. So 1 over f, you have 100 over 30. And that will give you ilan? I think this is 3.333. Okay, so 100 over 30. Yan. 3.33D. So, paano yun? 16, no? Ang gagawin mo, 16 multiplied by 3.33, 53.28. Kita niyo yung relationship ng working distance, no? So, pag mas malapit ang working distance sa patient, dun sa second method is mas tataas ngayon yung magnification na kailangan ng pasyente. Okay? So, now, with these examples, okay, tingin ko nakuha na natin yung klase, yung amount na magnification for each device. Okay? Doc, pwede po ba kami mag-round off? No? If this is the case, yes, of course. You can round it off again sa whole number or half diopter. In this case, wala na kasing difference yung mga 0.25, 0.50. So you go with that. Now, may questions ba tayo regarding this sa ating magnification computation with devices? Okay. Check lang ako ha. If okay ka na, if clear na, pakitype got it. If may questions, let me know. Pinil, yes. Question? Ano po yung mga instances na kailangan namin magbigay ng optical or non-optical aids? Okay, very good. So, ano yung mga instances? Well, mainly, no, for magnification, malaki kasi na-provide na magnification ng optical devices. No? Halimbawa, kung ang pasyente natin, kailangan niya magbasa ng book. No? Ang mga questions na kailangan ma-answer, number 1 is, pag magbabasa ba siya ng book, matagalan ba? Or spot reading lang? Kasi kung spot reading lang, then hand magnifier na yan. Diba? Remember, yung hand magnifier, for spot reading siya ideal. Kung matagal magbabasa yung patient, then medyo magkakaroon ng fatigue sa kamay yan kasi kailangan ilawak niya palagi and then maintain yung working distance. So, ideally, for spot reading, hand magnifier ang ibigay natin. For steady reading, you have
stand magnifier and dome magnifier, even yung spectacle magnifier. So depende sa capabilities din ng patient mo. No? So kung yung patient mo, sanay na siyang gumamit ng hand magnifier, ng dome magnifier, stand magnifier, then you just follow. No? Kung saan yung kanyang comfort, no? Kung saan siya capable of using devices. Another thing is, paano pag ang kailangan na magnification ng patient hands-free? Ibig sabihin, kailangan niya magbasa sa malapit and at the same time magsusulat din siya. No? So usually for kids, yun yung scenario eh. Now, if that's the case, then out na agad si hand magnifier kasi occupied agad ng kamay niya, even yung stand and dome. So kung ganun ang consideration, then most likely bibigay ko a spectacle magnifier. Yan. So that's for optical. For non-optical, I'd say kapag maliit lang naman yung magnification na kailangan. For example, ang kailangan mo lang ay 2 times, 3 times magnification. Then, pwede ka naman mag-enlarge ng print, no? Yan, pwede mo ibigay. Or, kapag hindi talaga sanay sa patient gumamit ng any optical device at all, masyado pa siyang bata, or let's say, for example, yung kanyang hands ay hindi niya magamit, no? Or let's say, tinatanggal niya palagi yung glasses, so you can start with large print materials or move to material closer. Yun. So those are the considerations, no? Between optical and non-optical. Okay? Na-answer ko yung question? Apo na po. Now, pag-usapan naman na ano yung mga possible na devices for dispensing? Ito hindi pa natin na-cover before the exam, so hindi ko siya kinount as something na you should already know. So, nag-consider naman ako dito. Ano ba yung mga allowed or ano yung mga possible for dispensing? Let's start with hand magnifier. Usually ito up to 10 times. No, 10 times kadalasan yung kaya niya ibigay sa'yo. More than that, medyo mahirap na kasi masyadong close na doon sa material na masyado na mataas din yung magnification. So, I'd say 10 times. No? So, kung ang magnification na kailangan mo, let's say ay around 2 to 10 times, then that's okay. Give that. For dome magnifier, mababa lang rin ito. So, I think 2 to 4 times, yeah, I think that's it. No, hindi siya designed to have like high-powered magnification. Stand magnifier, I think this one can reach up to 44 diopters, no? So 11 times. No? So you can have it like 5 to 11 times. Ayan. So stand magnifier ang pwede mong ibigay dyan. Okay? So, compute nyo na lang yung yung dioptric equivalent by multiplying it by 4 diopters. Makukuha nyo yung equivalent. Yan. So, another related question is, Doc, bakit ba kailangan natin i-compute yung dioptric equivalent? No, kasi hindi lahat ng manufacturer follows yung 4 diopters. No, may ibang manufacturer, baka yung pagkakagawa nila ng magnifier or ng lenses, hindi nag-follow sa 4. No, akala mo, 4 times sa yun pala, pag-check mo sa lens meter, no? Hindi siya equivalent to 16 diopters. So that may happen. Another thing is mass-produced yung mga gamit. No? So, napakadali magkaroon ng device na hindi accurate yung power na kailangan. So, ideally, what you want is yung dioptric equivalent. Okay? For glasses, or spectacle, ano ang idea nyo about sa plus lenses? Sa tingin nyo, ano yung highest plus na kayang i-offer ni laboratory? May idea kayo? Wala pa? Okay, sige. So, if, halimbawa, ang magnification na kailangan mo, let's say, falls 20 diopters below, no, yung total power, no, so 20D below, that's okay. Kaya yan. If more than 20 diopters, then hindi na kaya. No? Or kung kaya man, hindi practical sa pasyente nyo. So considering this, sabi natin, 64 diopters ang kailangan either stand, dome, hand magnifier. Possible ba ito?
tingin ko hindi na kasi ang maximum niya is 11 times eh. No, so 4 times 11, that's 44 diopters. No, so hindi siya pasok. Spectacle magnifier, 40 diopters, 20 lang daw. Hindi na naman pasok. Lalong-lalo na kapag yung working distance, nag-consider ka 53 diopters. Gets nyo? So, paano to ngayon? No, so paano yun ngayon? Hindi pala allowed itong mga pinaglalagay natin gamit. No? So hindi pala kaya dun sa magnification ni patient na kailangan. Okay? So dito ngayon papasok yung combination. So pag nag-combine tayo ng magnification, we have M1 times M2. Okay? M1 times M2 is equivalent to magnification total or total magnification. Okay, nakaka-follow tayo ng kasunod. May questions? May gustong linawin before we proceed? Okay, mukhang wala naman. Okay, so I will proceed ha. So, sabi ko nga sa inyo, ang challenge lang sa online classes is wala akong direct feedback no, whether you're following or not. So, I have to ask you from time to time whether you're getting it or not. Okay, kasi kung wala, hindi ko sure no, kung nakaka-follow kayo or you're there. Okay? Medyo mahihirapan kayo kung hindi kayo magre-respond. Oh, I'll just assume that you're following. So again, we have to circle back to sa goal. Ang goal natin, sabi natin, is 16 times. No, hindi pa rin nabago yan kasi fluent reading. So yung total magnification natin should be equivalent to 16 times. Okay? Now, ang challenge with combination magnification is kailangan mong humanap ng magnification 1 and magnification 2 na mag-equal sa 16 times. Okay? So, i-multiply mo siya eh. So, for example, kung ang magnification 1 natin, sabi natin ay, let's say lang ha, 8. Ang magnification 2 natin, let's say ay 2. Okay? So, total mag natin will be 8 multiplied by 2, you'll get 16. Maka-follow tayo dito. Doc, saan nakuha yung 8 and 2? No? So, there's no definite amount for this yet kasi nga ikaw yung mag-decide as a practitioner no, kung ilan dapat yung magnification dito. And then yung type pa, hindi pa natin nasasabi kung anong klase. Okay? So, try tayo ng ibang combination ha. Ano pa? Ano pa yung numbers na pwedeng mag-equivalent to 16 if you multiply them together? Okay lang po. 4 times 4. 4, 16. Yan, possible din yan. Correct. Loida. Okay? So, ganun. No? Ang tanong ngayon is, paano namin gagawin yan? Anong basis namin yan for combination magnification? Okay? Ang tip ko sa inyo is when combining magnification, no? Consider nyo yung capabilities ng patient nyo. And then yung requirements. Let's say for example, kung yung pasyente natin, kailangan niyang magsulat no, at near, so definitely ayaw mo ng any obstruction doon sa kumbaga doon sa material. No? Or let's say for example, kailangan niya lang magbasa doc fluent reading lang naman eh. Okay. Then let's try this, no? So subukan natin ha. So ito yung una nating mode, no? 4 times 4. So magnification 1 is 4 times, magnification 2 is 4 times as well. So for the first one, gagamit ako ng spec mag. Yeah. And then for the second one, I will use stand magnifier. Okay? So compute natin. So ganito ginagawa yung total magnification or yung combination. So M1, sabi natin is spec mag, 4 times spec mag. So what you do is, no, sabi natin, yung default formula muna natin. Copy ko na lang to ha, para malinaw ha. So, this is what you do. So, yung magnification natin times 2.5. So, here, 4 times lang daw. 16 times. I'm sorry, 4 times. 4 times.
So, ang mangyayari dyan is, instead na 16 kanina, babawasan mo yan, 4. So, magiging 10 diopters na lang. Diba? And here, same din. No? Gagawin natin 4 times. And then, this one, instead of 16, ang ilalagay mo ay 4 times. So, you have either 10 diopters or 13 diopters, depending ngayon sa tryout. Okay? Again, reminding everyone that this is just in theory pa lang. You have to try it out with your patient. No, hindi po pwede na na-compute ko, ito na yung ibigay ko, that's it. No, so as much as possible, gusto mong makita kung talaga bang helpful sa patient yung device na ibibigay mo. Okay? So that's one. M2, sabi natin, is 4 times stand magnifier. No? So, kuha tayo dito. Copy ko lang ito. Okay, so para lang makita niyo yung comparison, ano yung mangyayari. So, here you have 4 times. And this one, instead of 16, you get 4. 16 diopters. Okay, kita nyo ngayon yung impact, no? Kapag isang device lang, andyan lahat ng power na kailangan ni patient. Masyado siyang mabigat. Okay? So, masyado makapal yung lens, masyado mabigat, yung parallax movement, konting movement lang ng device, gagalaw na agad yung image drastically. So, hindi siya madaling magamit for first-timers and even for experienced ones. So, what you can do is you break down yung magnification, you provide a combination instead. So, ito ngayon yung lalabas sa atin. Okay? Alright, so clear ba tayo dito? May questions ba tayo regarding combination magnification? Magbibigay pa ako ng isang example, pero before that, gusto ko makita kung meron bang questions. Questions, clarifications. Okay? Right? Safe to assume wala tayong questions, walang clarifications. Again, I'm not getting any response. Okay? Hazel. No question po. Dok, what if sumobra pa din po yung nag-combine ka na pero sumobra pa din po yung diopters niya dun sa specify na possible dispensing po. Okay. That's a good question. That's a practical one. Okay, if that's the case, then tatanungin natin yung sarili natin, talaga bang talaga bang helpful pa yung magnification, yung vision ni patient ay talaga bang magagamit pa niya for reading, or baka naman hindi na talaga functional for reading yung kailangan yung vision ni patient. Now, in those cases, may tinatawag tayo na dual learning. No, sa low vision rehabilitation kasi, hindi lang palaging vision ang ginagamit. No? So halimbawa, dun sa case ni Hazel, sinabi na paano kapag ka talagang lagpas, nag-combination magnification na ako, hindi pa rin sasapat or hindi kaya ni patient. So, that leads us to the conclusion na hindi niya kayang utilize yung vision niya for reading. So what we do instead is we reach out to his ped teacher, no? Magbibigay tayong recommendation na pwede po ba siya na mag-dual learning, no? So yung halimbawa, instead na babasahin niya, papakinggan niya. No, may audiobook, merong babasahin ni teacher, babasahin ng katabi niya, or in some cases, tactile learning. No, so baka naman ang kailangan niya braille na. No, kasi nga sobrang taas nung dioptric requirement kapag mag-magnification tayo, i-recommend na natin mag-braille. 'Di ba? Does that make sense? Gets naman? So, it ultimately falls, no, kung kaya ba or hindi ni patient yung ibibigay natin, or kung allowed ba, capable ba yung laboratories and suppliers to provide the devices based on your computation. So that's a very good one. So practical question siya. So now, let me help you understand better. No, paano meron
ano ba bang ibang combination? Sabi ko nga sa inyo, as long as ang total magnification ay equal to 16, okay tayo. So ibahin natin. Let's say, nagpa-try out ako nung first setup natin. Spectacle magnifier, 10 diopters, and then this one is at 16 diopters. However, sabi ni patient, Doc, ang bigat po nung 10 diopters, nung 13 diopters. Okay? Keep in mind, wala pa tayo ditong distance Rx. No? Ito ay add pa lang. No? So, paano halimbawa, lalagay ako ng Rx natin dito. So, for example, ang Rx si patient ay OU plus 5. Yan, OU plus 5. So, ibig sabihin, ang spectacle magnifier mo, kapag ikaw ay magbibigay, this will be what? 10 diopters plus 5 ang TNC mo dito will be 15. Gets? Kasi ang distance mo ay 5 diopters. No? Ang magnification na kailangan mo ay 10 diopters. You add that together, you get 15 diopters. Ito yung kailangan niya, ito yung lenses in place niya kapag magbabasa siya. Pwede ba tayo magbigay ng add 10? As bifocal, no. Hindi na siya practical. Hindi na rin kaya ni laboratory yan. And with this one, 13, so you add 5 and 13, you get 18 diopters. Diba? So, yan ang mangyayari. No, so, hindi siya practical dyan. Ang gawin natin ganito. For the second example, gagawin ko lang na 2 times yung spectacle. And then here, you have 8 times. So, binibigyan ko kayo ng scenarios, no? Kung paano siya i-modify. Depende sa responsive patient. So, same drill, 5 diopters yung distance Rx. But instead, 4 times, gagawin natin siyang 2 times lang. Okay, yung spectacle magnifier. So, by using the first method, sabi natin, magnification times 2.5. So, ito ay 2 times lang. So, instead of 4, you get 2, then you'll get 5 diopters. Ang magiging TNC ni patient dito ay plus 10. Diba? 10 diopters. Magaan. Kumpara dun sa first method. Then, the second one, 2 times pa rin. But this time, you consider your working distance. So, 2, 7 diopters. Depende ito sa tryout kay patient. So, 5 plus 7, you get 12 diopters. That's TNC. So, may iba tayo dito sa stand magnifier kasi ito medyo tataas. Okay? But the thing with stand magnifier is fixed na yung working distance niya, yung distance between the lens and the object or the page. So, you don't have to worry about that. No? So, mas madali sa mata, ika nga, kapag ka-fix na sa stand magnifier rather than putting yung power sa spectacle kasi mas mabigat ang comfort may issue. So here, instead na 4, you have 8. 32. Pasok ba siya doon sa allowed? Possible? 32? Yes. Kasi ang maximum is 44. Right? So kung i-divide ko to, kung kukunin ko yung magnification niya, you get 32 divided by 4, you get 8 times magnification. Okay? So ito yung isang method na pwede natin gamitin. No? So either setup 1, no? So 4 times 4 is 16 or 2 times 8, 16. Depende ngayon kung ano ngayon yung kaya ng pasyente nyo. No? So if you will ask me, mas maganda na ilagay yung lower magnification sa spectacles. Kasi una, mas magaan sa mata. No, pangalawa, yung comfort kapag kasuot yung glasses, hindi na siya ganun kabigat, no, hindi na siya ganun kapal yung lens, no, and then naiwasan natin yung distortions, no, lesser distortions. May quotes pa po ba tayo? May gusto pang linawin? Yes, Hazel. Dok, sabi niyo po, di ba, pag po doon sa second method na 2 lang po yung magnification sa spectacles, tas 8 po doon sa magnifier, sa added na magnifier. Di, kung yari po, di ba po sabi niyo po magiging 5 diopters po yung spectacles. Tapos po may add po na 10 TNC. Then yun po, Teka, wait lang.
natin ha. Opo. Yung 5 diopters yung add mo. Then yung distance RX mo ay 5. So ang total niya correction mo ay 10 diopters. Okay, Opo. sige, continue ka na. Di ba po, kunyari po may 10 diopters ka na po sa spectacles. Doon sabi niyo po kanina, kunyari po magbibigay po ng stand magnifier. Yung pong stand magnifier po kaya po mag-abot ng power na hanggang 44 diopters. So, pwede po nga ibigay kay patient po yung spectacles with 10 diopters po, tapos may add na 5. Then, magbibigay po ako ng may 32 diopters po sa stand magnifier, Doc. Okay, correct natin again ha. So tama yung lahat except doon sa spectacle. Yung spectacle mo, ang total na power niya ay 10 diopters. Bakit? Kasi ang distance niya, sabi natin, ay 5 diopters. Okay? And then, yung na-compute mo na add, no, yung for spectacle magnification ay 5 diopters din. So, ang magiging total na power ng devices na ibibigay mo for spectacle magnifier is 10 diopters, and then yung sa stand magnifier ay 32 diopters. So, yung dalawang yun ang gagamitin ni patient instead of just one device. Gets ba yun? Okay na po. Okay, sige. Very good. Alright. Now, may questions ba sa combination magnification pa? Sige, raise lang natin if meron pang questions. May gusto pang linawin. Okay, wala naman na. Now, daanan na natin yung paano naman, Doc, yung pag-prescribe ng lenses. Kasi for stand magnifier, ito, ready-made na to. Kumbaga, kukunin na lang yan. If may supply, then that's it. However, for spectacle, you have to order this sa laboratory. No? So, lagay natin dito ha. So, important ito kapag kayo ay mag-prescribe na. Prescribing spectacle magnifiers. Okay, ano yung considerations natin? So, number one, so when you order yung lens or when you select yung frame, so let's start with the frame. No, consider yung size, consider yung shape, consider yung material. Ano ba yung ideal sa tingin nyo na frame for spectacle magnifiers? Sa tingin nyo, any ideas? Sige, type nyo na lang sa chat box kung ano yung naiisip nyo na, okay, itong frame na to mukhang okay siya for spectacle magnifier. So let's take yung example natin as pangbata. Hindi po ba na-cover ito sa ophthalmics nyo? Mga ideal na frame, shape, size, material? Hindi. Hindi po masyado. Hindi masyado. Sige. Okay. O sige, bigyan ko kayo ng idea ha. So, when selecting frames for your patients, so doon man tayo sa size. So, as much as possible, no, select small frames as much as possible. Ayaw mo kasi ng mas malaking frame or mga large frames. Bakit? Pag mas malaki ang frame, mas mataas yung chance na magkaroon ng distortion yung sides ng patient. And kapag high-powered lenses kasi yan, mas may chance na mag-cause siya ng distortion. So, as much as possible, you select small frames. Sa shape, tingin nyo, anong shape okay kapag mamimili ka ng high-powered lens? Anong okay? Round, oval, rectangular, aviator? Catherine? Yes, Doc. Prefer ko medyo oval po. Medyo oval? Okay. Sige, bakit oval? Doc, kasi
Yung edges niya, kukonsider ko din kasi yung prescription ng lenses niya, baka mas makapal. Medyo, dapat kasi medyo even yung thickness ng lens niya. Parang nga less distortion siya daw. Okay, very good. No, so correct 'yon. So kapag ka sa shape, ideally you go for round or oval. No, so ito yung mga okay. So avoid rectangular and aviator. Kasi yung mga shapes na yon masyado siyang malaki. No, imagine yung rectangular, no, ang mangyayari kasi diyan, kung plus lens yan, no? Possible na yung upper and lower edges niya masyado siyang makapal, yung sides manipis-nipis. So imbalance yun sa thickness. The other way around kapag high minus naman. Kung high minus yung lens naman na gagamitin nyo, kapag rectangular, magiging makapal ngayon yung gilid, nasal and peripheral, yung temporal. Diba? So, hindi siya okay. Aviator naman, masyadong mataas yung lens height. No? Ang mangyayari doon is masyadong makapal yung ilalim. Masyadong mabigat yung lens. No? So, yung safe choice niyan is you go for round or oval. Okay? And then, yung material, at tingin nyo, anong okay na material kung high-powered lens ang gagamitin natin? Oh, yes, Catherine. Doc, for kids, siyempre, na-recommend yung stainless doc Frame pa lang tayo, frame. sa frame doc. Plastic frame, siyempre, doc, para mas maraming sa pasyente. Very good. Okay. So you go for plastic. Bukod sa magaan, no? Kasi yung metal frame natin, masyadong manipis yung rims niya, no? Kung full rim yan. Of course, out na agad sa question kung semi-rimless, no? We go for full rim, no? So plastic frames, no? Or plastic frames, or rubber, or TR90, no? Yung ultim natin. So ito yung mga okay na material natin for frames. Plastic, bakit? Kasi makapal yung itatago niya yung thickness ng lens. Aesthetically, that's better. Another is, in case na aksidente mabagsak yung glasses, you still have yung rims to protect yung lenses na iwasan mo ngayon yung lens chips, no, yung cracks. So, better siya. Familiar sa frame na tawag ay baby Como. Narinig niyo na ba siya? Yes, Doc. Diba? Ayun. Okay. So, ito si baby Como, no? Hindi si baby mismo. Pero, yan yung design ng lens. Yan yung baby Como frame. So, kita nyo round, no? Yung material na is parang parang flexible material talaga siya. Tapos nakarap siya dun sa face ng bata. No? So, ideally for kids, you want this type of frame. No? For adults, no, so you go for round plastic eyewear. Right. You can go ahead and example. Okay, so for this one, halimbawa ito, okay naman siya, no? So may isa lang akong comment, beware of the lens height, no? So, okay yung horizontal na size na length ng frame, no? Okay din yung nose pad, yung nose bridge, yung width. Ang possible maging issue dito is yung lens height, okay? Kasi pag masyado mataas yung lens height, yung thickness ng lens dito, kakapal din. Okay? And avoid frames like this, no? So ito, aesthetically, might look okay, pero for low vision patients, we don't want this size of frame kasi high-powered lenses na yung ginagamit natin. So, masyado makapal and then may mga distortions sa sides. Yes? Ayan, mga guys. Wala pong ganyan, ha? Wala mamimili ng ganyan. Kahit pag gusto ng patient, i-explain na hindi po pwede. No, hindi kaya. Kasi sa laboratory, meron lang limit yung kaya nilang i-produce na lens. May diameter lang sila allow. And the higher the power, no, smaller yung magiging diameter niya. Kasi yung limits, kumbaga, nung machine, no, nung gagawa ng lens.
Okay, sige. Exercise tayo, tingnan natin ha. So, do you think this is a good fit for the patient? Kung halimbawa, bibigyan ko siya, no? Halimbawa, ito yung power ha, 10 diopters. Do you think this is a good frame? Okay, sino nagsabi ng yes? Pakitype sa chat box. Yes. Okay yan, Doc. Maganda yan. Sino nagsabi ng no? Oh, ito yung frame natin. Yan. Sige, dito muna tayo mag-survey muna ako. So, nagsabi ng yes na okay yung frame, i-type sa chat box so I can see some comments. So, nagsabi ng no, i-type sa chat box. Okay? Sige nga. No. Okay. Yes, okay, sige. Doon muna tayo sa... sige, marami ang no, ano? Sige, anyone share bakit hindi okay, bakit no? So, ito yung RX natin. So, just stick with this prescription. 10 diopters. Ayan. Okay? So, gamit tayo ng 10 diopters. Then, ito na yung frame, ito na yung face ng patient. So, okay, sino ang pwede mag-share? Bakit no? Anong meron? Anyone? Go ahead. Sige. Ako na po, sabi niyo po kanina na dahil around frames. So, hindi po pwede Round frame yan. Okay siya. I mean, by the shape itself, so nagpa-follow naman siya, round naman siya, plastic naman siya. So, bakit hindi? Ay, mali po atin po. Hindi po kanina. Ayun, pakiconsider yung yung specifications. Baka mamaya, opposite ang makuha niyo. Sige, Hazel. Dok, sa akin po, hindi ko masyado pong malaki po yung lens, yung frame po ng lens. Kasi po, sabi niyo po iba po, 10 diopters po siya. So, pag po mas malaki po yung lens po, mas mataas po yung chances po ng spherical aberration po sa lens. So, mas maganda sana kung mas maliit po itong lens shape. Alright, okay, spot on. Para po sa Yan, tama. So, the answer is no. Yes po, pwede po if medyo adult, if kids know. It doesn't matter, no? Kung adult yan, makakapagsabi kasi yan sa'yo na hindi maganda to. Meron silang ability to express themselves. Yun lang yung difference nun. But the impact of lens aberrations, distortions will still be there. Diba? Ito yung kaibahan ng regular practice sa low vision. In regular practice, you value more yung preferences ni patient. Yung fashion, kumbaga, yung cosmetics. Ay, gusto ko yung brown, gusto ko yung pink, gusto ko yung round, gusto ko yung malaki, parang sa K-drama. Okay, sige, customer. So, si optometrist, medyo sunod-sunod siya doon. Kasi wala naman masyadong implication sa vision kung low RX lang yan. Kung low vision ang pinag-uusapan natin, it's a totally different story kasi you're dealing with visually impaired people with high prescriptions, with high-powered lenses. Diba? So, mapabata, mapamatanda, mataas ang grado nila. So, since high-powered lenses yan, yung implications, yung impact, yung optical parameters, mas strong. So, isa-isahin natin yung reasons bakit hindi okay na fit ito, ha? And then, along the lines, let me know, kasi supposedly dapat sa ophthalmics covered ito eh. So, idadagdag ko lang siya as part of my discussion. So, first reason, check natin part by part. So, parameter by parameter. Width, okay ba ang kanyang width? So, the basic rule in prescribing glasses, hindi lang pang low vision, for all patients. So, this is a best practice. You can follow, bahala ka. But for me, check mo yung, kumbaga yung cheekbone ni patient. No? So, kung visible naman, check mo siya. Ideally, yung edges ng glasses should align. No, doon sa cheekbones. Meron ba akong ruler dito? Wala akong ruler.
Can I... Hmm, yan. So ideally, sabi natin, dapat yung edges ng frame nag-align based sa bone ni patient. Kapag masyado na siya malawak kasi may indication na pwedeng masyadong wide yung frame. Aesthetically not good. Okay? Another is possible may side distortions na siya. And I zoom in, very nice. Oops, sorry. Okay, that's the first reason, no? So, dito pasok na siya, yeah, okay naman siya. Kasi yung natitira na lang dito, wala namang lens eh. So, you can consider that. Another is yung size, no? Yung lens size, yung height. So, tignan niyo kung gaano kalaki yung difference. I mean, yung upper and lower portion. Gets nyo? Masyadong malawak, masyadong mataas yung frame. Masyado siyang tall. Yung nose bridge, okay, andyan siya. Pero tignan niyo kung nasaan yung mata ng pasyente dun sa lens natin. Ito na, ito dito may lalagay yung masyadong malaki. Ayaw. So, masyadong mataas ngayon yung positioning ng eye ng patient doon sa frame. Ang mangyayari dyan is, kailangan isunod ni laboratory yung optical center. Diba? So, masyadong tall yung frame. So, supposedly, diba, pag pagawa ka ng lens, kapag hindi mo kasi in-indicate yung lens height, ang gagawin ng laboratory by default is naka-center yan dyan. Nakuha mo nga yung ID, pero yung height niya, off. Gets nyo? Ano tingin nyo ang mangyayari kapag ang patient naka-receive ng ganyang glasses? Okay yung PD pero yung height ay mababa masyado. Anong mangyayari dyan? Ano ang mararamdaman ng pasyente? Nahihilo po. So, hindi na siya mag-doctor. Hindi po may prismatic. Very good. Tama ang parehas yung mga answers. May hilo kasi may prismatic effect. Diba? So, dito pa lang off-center na agad siya. Ito yung PD niya. Ito yung height. Ito yung lens height na nakuha natin. So, off na kaagad yan. Dok, hindi ba pwedeng i-ano na lang natin, i-pattern na lang natin yung optical center kung nasan yung PD niya? Yes, possible yan. In most cases. Kaya lang, masyadong mataas yung lens mo. So, imagine, no, kung ito yung lens, gagawa ako ng uncut ha, para makita niyo mismo ha. Ang mangyayari kasi dyan is, kung kaya ng laboratory, possible, magiging masyadong makapal ngayon yung isang side. And chances are, if high-powered yan, hindi kakayanin ng laboratory. So, mangyayari, off yan. Ayaw ko bang i-usul dito? Yeah, okay. So, ito yung center ng lens. Gawa tayo sa kabila rin. So, yan yung center ng lens. Sabi natin, kapag high-powered lens kasi, hindi na kaya ni laboratory gumawa ng mas malaking diameter. Limitation yun. No? Ang mangyayari doon, pag in-extend natin yan, magiging masyadong makapal ngayon yung lens mo. Okay? And then, hindi rin talaga kaya ni laboratory. So, hindi ideal yung fitting. That's one. Ang pwede mo gawin dito, kung itataas mo sana yung nose bridge, kung tataas siya, pwede pang mausog ngayon yung fitting. Kaya lang, itong frame na to, hindi talaga siya designed to have good fitting, especially for high-powered lenses. So, this is not a good fit. No? Hindi siya okay. Kahit pa nagpa-follow siya doon sa instruction natin na round, plastic, yung fitting ng frame, yung size ng frame ay hindi pasok, hindi okay. Does that make sense? Nakakasunod ba tayo? Important ito ha, ito na yung practical application ng knowledge nyo. Combining low vision, ophthalmics. Ito yung kailangan nyo. I mean, as optometrist, ito yung dapat na role nyo. Now, compare natin, kuha tayo ng medyo maliit na frame. Round frame pa rin, pero plastic na, no, hindi. This one, okay yung kanyang size. Okay yung kanyang shape. However, rimless ata ito or metal frame. Magiging masyadong makapal ngayon yung lenses niya, mabigat. So, chances are, mag-tilt forward yung glasses. Malalaglag sa mukha ni patient. Hanap tayo ng okay. Okay, so kita nyo, most of the models, hindi okay yung fitting niya. Lalo na ito, tingnan mo, ang taas. Ayan,
So even for progressive, segue lang ako onti. Kung progressive ang i-dispense mo, cut na agad yung distance portion niya. Bigyan ko kayo ng tip. So for progressive lenses, dapat may allowance sa 10 millimeters dito. Kasi pag wala, cut na agad yung distance niya. No? So sa single vision, possible, okay. Kaya lang, magsasacrifice ka ng thickness dito sa baba. O, ganun siya. Hanap tayo ng okay na frame. Kadalasan kasi sa bata, medyo okay. So, kunin natin classic ng baby. Yan. Ito na lang. Kasi siya yung pinaka-okay ang fitting so far. Yan, okay? So, check natin. Okay ba yung lens size niya? Okay. Okay ba yung lens center niya? Dito gitna, Bang. No, so covered yan. Kahit na gumamit si laboratory ng small diameter lens. No, so let's say yan lang siya. Kasi nagre-range siya ng 55, no? Hindi yan lalagpas ng 60 millimeters, so around